Basta ako, siguradong babalik ako dito. Di ba, Rio? Sasamahan mo ako? Sasama ko rin yung ilang tropa ko para makilala mo sila. Kahit man mas matanda ka sa akin, parang mas matanda akong tingnan sa'yo. Kaya sigurado ako na makakasundo mo ang mga iyon. Wait ka naman ni Brent. Bawal magtungo kung saan si Rio hanggat hindi ko pinapayagan. Kaya kung kayo ay may balak na gumala, kayo na lang, huwag niyo nang abalahin si Rio. Seryoso namang wika ng kanyang senyorito. Ang KJ mo talaga, kuya. Napasama lang eh. Nanunulis naman ang uso na sabi ni Brent. Basta bawal. Mariing wika ng kanyang senyorito. Naku, madamo talaga yung pinsan mo. See? Hindi dapat siya kasama pero nagpumilit sumama. Masyadong madamot pagdating kay Rio. Ewan lang ha, mukhang may kakaiba na yata dyan. Tila nangaasam naman na wika ni Carlo. Sira ulo. Kung may inis na wika ni James sabay bato pa ng buhangin sa kaibigan. Pakiramdam naman niya umakyat ang lahat ng dugo sa kanyang pisngi. Parang gusto na lang niya ay lumubog sa buhangin ng mga sandaling iyon. Ilang oras pa sila sa dalampasigan at halos naubos lamang ang oras sa pagkukwentuhan ng mga ito at nakailang in-candy na beer pa ang mga ito bago nagpa siyang umuwi na. Halos 1 linggo na rin si Rihanna sa mansyon ng mga Del Carmen pero halos wala siyang nagagawa. Konting linis sa kwarto ng kanyang senyorito, punas-punas at ayos na mga gamit nito, tapos na agad siya. Kapag naman maglalabas siya, napakabilis lang din niya matapos kasi may washing machine na automatic ang mga ito. Yun bang isasalang lang after ilang minuto ay hahanguin mo na natuyo na at pwede mo nang tupiin o kaya ay plansyahin. Bagot na talaga siya. Gusto naman niya lumabas na lang para dalawin ang kanyang itay pero kabilin-bili na naman ang kanyang senyorito na bawal siyang lumabas ng bahay hanggat hindi nito sinasabi. Bihira lang din siyang makapag-usap kay Brent dahil nagagalit ang kanyang senyorito sa kanya sa tuwing nahuhuli siyang nakikipag-usap dito. Kahit makulit ito, pili talaga siyang umiiwas dahil mahirap nang makagalitan na naman siya. Dahil sa pagkabagot, minabuti niya lumabas ng mansyon at mag-ikot-ikot sa malawak na hardin na nasa may pinakagilid ng mansyon. Dito niya nakita ang matandang hardinero na natuklasan na babae siya. Gusto niya magpasalamat dito dahil tumupad ito sa pangako na hindi siya nito isusumbong sa kanilang amo. Kasi kung nagsumbong ito ay di sana pinatalsik na siya ng kanyang boss. Pero nagtataka siya dahil hindi niya na ito muli pang nakita sa mansyon. Iniisip tuloy niya na baka ilang araw na itong absent dahil hindi talaga niya ito nakakasalubong man lang. Sigurado naman siyang nalibot na niya ang bawat sulok ng mansyon. Sa pagkabagot nga niya, tumutulong pa siya minsan sa kusina dahil hilig talaga niya ang magluto. Yun nga lang hanggang paghiwa lang ng sangkap ang pinapagawa sa kanya ni Aling Miling. "Oh iha, nakita ulit tayo." Masayang bungad na matandang kanina lamang ay nasa kanyang isipan. "Tatang!" Masayang tawag niya dito. Aba, bakit ngayon ka lang nagawi sa lugar na ito? Kala ko hindi mo na ako naalala. Wika nito na may konting bahid ng pagtatampo. Naku, hindi po tatang. Palagi nga po kitang pinupuntahan dito eh. Wala po kayo kaya naisip ko na baka umabsent kayo na ilang araw. Wika niya. Ay baka noong nakaraan 3 araw. May nilakad kasi ako importanteng bagay kaya ako ay absent ng ilang araw. Nakangiting paliwanag nito. Ganun po ba? Ay, sa wakas po tatang, may isang tao nakakausap ako dito na hindi ko kailangan baguhin ang boses ko at hindi kailangan pa magpanggap. Napabuntong hininga na wika niya. Ganun ba? Bakit hindi mo nalang sabihin kay James ang totoo? Bakit hindi mo sa kanya ipaliwanag ang lahat? Siguradong maintindihan ka naman na lalaking iyon. Suwestyon ito. Naku, ayoko po tatang. Baka palayasin po ako noon nang wala sa oras. Palagi pa naman pong mainit ang ulo nun sa akin. Ewan ko po ba? Ay, wala naman akong ginagawang masama dun eh. Minsan naman ang bait sa akin. Nanunulis ang usong sumbong niya sa matanda. Umupo siya sa may carpet grass at pinanood ang ginagawa nitong pagpili sa mga tuyot na dahon ng mga imported rose na inaalagaan nito. Kaysan mang ganyang nahihirapan ka sa pagpapanggap mo, iha. Wika nito. Shh, tatang, pwede po ba Rio na lang po? Baka po kasi may makarinig sa atin tapos mabuking ako. Tsaka po, tawagin mo po siyang senyorito James, tatang. Huwag pong James lang. Kasi po, sabi sa akin ni Aling Miling, ganun daw po dapat ang itawag sa nag-iisang anak ng Don. Magagalit siguro ang Don kapag narinig tayo kaya dapat po, senyoritong itawag mo sa kanya. Wika niya. Natawa ang matanda na ikinakunot ng noo niya. Sa bagay, mas matanda kayo sa kanya. Kaya pwede din naman po sigurong sa pangalan mo na lang siya tawagin.
Wika niya at lalo namang napahagikik ng tawa ang matanda. Hayaan mo na Iha, wala namang nagagawin tao dito kapag ganitong oras dito sa hardin. Alam mo bang dito talaga ang pinakababoritong lugar ko sa mansyon? Marami kasing magagandang alaala sa lugar na ito na paulit-ulit ko sinasariwa sa aking isipan. Kaya kapag nalulungkot ako, dito talaga ako naglalagi. Nakangitim pahayag nito. Kaya po pala nandito kayo kahit medyo mataas ng araw. Pero medyo mahirap din po mag-alaga ng halaman. Pero alam niyo po tatang, magaling din po ako mag-alaga ng halaman. Sa katunayan nga po, napakaganda ng harapan ng bahay namin dahil inaalagaan ko po mga masitas ng yumao kong nanay. Lahat nga po namumulaklak na eh, lalo na po yung mga orchids niya. Masayang pahayag niya. Aba, talaga Iha? Pareho pala tayo ng hilig eh. Gusto mo ba gawin kitang katulong ko sa pag-aalaga ng mga halaman dito? At saka sa pagtatanim na rin, tapos ako na lang magpapasahod sa'yo. Nakangiting sabi ng matanda. Naku tatang, wag na po. Kasi alam ko naman po na may pamilya din kayo na dapat buhayin. Kaya bakit pa ako makikihati sa sahod niyo po? Kung gusto niyo po, tuwing ganitong oras po tutulungan ko na lang po kayo palagi. Pero hindi niyo na po ako kailangan pambayaran dahil makita ko lang po kayong hindi na masyadong nahihirapan eh. Sapat na po sa akin. Mahabang wika niya. Nakangiti lang naman ang matanda habang nakatitig sa kanya at nagniningning ang mga mata habang nakatingin sa kanya. May dumi po ba ako sa mukha tatang? Tanong niya. Ha? Wala naman Iha. Natutuwa lamang ako sa iyo kasi ang bait mo talagang bata. Wikang muli nito na hindi naaalis ang nakapagkit ng ngiti sa mga labi. Naku, hindi naman po. Alam ko naman po kasi na kailangan mo ng katuwang dito tatang. Kaya lang, baka nagtitipid lang si senyorito kaya hindi kumukuha ng kasama niyo. Pero don't worry po tatang. Simula po ngayon tutulungan na po kita. Nababagot din naman po kasi ako sa mansyon kasi wala din po akong ginagawa kapag umalis na po si senyorito. Tsaka po, gusto ko sanang tumulong sa pagluluto kaya lang pinaghihiwa lang po ako ng sangkap ni Aling Miling. Hilig ko rin po kasi magluto at tsaka hindi po ako sanay na walang ginagawa. Wika niya at tsaka tumulong na siya sa pag-aalis ng mga natuyong dahon ng puno ng imported rose na hindi pa nito naaalisan. Ganun ba? E di sabihin mo kay Aling Miling na ikaw naman magluluto. Sabihin mo na marunong ka naman kaya hayaan ka na. Wika ng matanda habang patuloy sa pagtatanggal ng tuyong dahon. Ay, malabo po mangyari yun tatang. Sabi po kasi ni Aling Miling, masalan po sa pagkain ang don at tanging luto lang nitong kinakain ng don. Kahit nga po yung mga matatagal na kasama ni Aling Miling hindi pa rin po nagluluto. Dahil nga baka hindi daw po kainin ang don ang luto nila. Alam mo po tatang, atin-atin lang po ito ha. Medyo may kaartehan po ang don ng Lily na yun no. Kulaan niyo pong sa loob ng napakatagal na panahon na nag-work dito sa Aling Miling, sa mansyon, hindi na ito naawa sa kanya. Kasi naman po ang hirap kaya ng ginagawa niya. Sobrang dami ng pagkain niluluto niya. Iba't ibang putahe pa. Grabe talaga ang mga tao dito. Hindi marunong mga magtipid. Kasi naman po, pwede naman sana isang ulam lang. Kanin at dessert. Bakit kailangan pang ilang putahe ang ulam? Samantalang yun ng mga mahihirap na pamilya swerte nang may maihain sa mesa nila sa tuwing oras ng pagkain. Tapos dito sa mansyon, halos hindi ko maubos ang pagkain hinahain sa akin ni Aling Miling. Mahabang pahayag niya. Ay naku, ganun talaga ugali ng Don na iyon. Hayaan mo at pagsasabihan ko. Natatawang wika ng Don. Hala tatang, huwag po. Malalagot ako kapag nalaman niya mga sinabi ko. Baka po magalit sa akin ang Don at palayasin po ako na wala sa oras. Nalalaki ang matang sabi niya sa matanda. Ganun ba yun Iha? Ay siya, sige, sikreto na lang natin yung dalawa. Humahalakhak na sagot nito. Thank you po tatang. Malalagot po kasi talaga ako Wika niya. Naku, bakit kasandaldan niya masyado? Walang preno ang bibig niya. Ayan tuloy, nakapagsalita siya ng hindi maganda tungkol sa Don. Di man lang niya naisip na parehas nga pala nilang amo iyon. Walang anuman. Ay, hala sige. I-try mo magtanim ng sanga nitong American Rose dyan sa isang paso. Tingnan natin kung talaga magaan ang kamay mo sa halaman. Nakangiting wika nito sabay abot ng matandang sanga ng American Rose. Kinuha niya iyon at itinanim sa itinuro nitong paso. Ginaya niya ang ginawa nito sa isa pang paso. Ayan, kapag nabuhay ang isang iyan ay tinanim mo, ibig sabihin malamig ang kamay mo sa halaman Iha. Mahirap patubuin ang isang iyan. Alam mo bang nakailang try muna ako bago ko nagawang makapagpatubo niyan? Nakangiting muli na wika ng matanda. Ganun po ba? Sana po'y mabuhay ko siya para po kapag namulaklak na makadagdag sa ganda ng hardin na ito.
Pero alam niyo po, Tatang, certified plantito na po kayo. Kaya naman feel na feel ko po na talagang mahal na mahal niyo ang bawat halaman na nandito. Kahit hindi naman talaga sa inyo ang garden na ito. Wika niya. Natuwa lang ang matanda at saka ipinagpatuloy na lang ang ginagawa. Nawirduhan naman siya pero itunuloy na din niya ang pagtatanim ng isa pang sanga ng rose. Napapangiti naman ang matanda na walang iba kundi si Don Enrile del Carmen habang pinagmamasdan si Rio. Hanga siya sa batang ito. Nakuha magsakripisyo alang-alang sa ama nitong may sakit. Hindi biro ang ginawa nito para lamang mailigtas ang ama. Araw-araw batid niyang hindi madali para dito ang magpanggap bilang isang lalaki, lalo pat babaeng-babae ito kung kumilos, patunay na lang kung paano itong kumilos ng normal sa kanyang harapan. Siyempre alam niya ang totoo kaya hindi na ito nangingimi sa kanya. Kung siya lang ang tatanungin, nais niyang tulungan ng pamilya nito. Yun ba tutulong siya na hindi na lang magpapakilala? Kaya lang may iba pa siyang plano. Unang kita pa lang niya dito batid na niya bagay na bagay ito sa kanyang anak. Isa pa baka ito na ang sagot sa kanyang panalangin. Baka ang batang ito ang makapagpabago ng pananaw ni James. Kahit na anong pagtataboy at pangungumbinsi niya sa kanyang anak na mag-asawa na o kaya ay kahit nga girlfriend na lang. Pero wala nanatiling abot langit ang galit nito sa mga babae. Rio, kanina Papa... Wika naman ang kadarating lang na si James na hindi na nito na ituloy dahil napansin agad ito ni Don Enrile at nasanya sana huwag siyang tawagin papa. Senyorito, ang aga niyo po umuwi ngayon. Wika naman ni Rio na nooy napansin na ang amo. Oo, may lakad tayo mamaya. Sagot ni James sa alalay. Wow, salamat naman at makakalabas na rin. Bulalas nito. Nakaramdam tuloy siya ng konsensya. 1 linggo o mahigit pa na nasa mansyon na ito. Pero pinagbabawalan niya itong lumabas dahil na rin sa 2 asungot na hindi tinitigilan ang kanyang alalay. Sa farm lang tayo magtutungo, Rio. Hindi ko saan. Seryosong wika niya pero ang totoo'y natutuwa siya na kahit papaano nasisiyahan din ito. Napatunayan niyang masipag talaga ito. Ikinukwento nga sa kanya ni Aling Miling na nagpipresenta pa daw ito na ito na ang magluto dahil wala daw itong ginagawa sa maghapon. Ayaw naman kasi niyang kabuntot pa ito hanggang sa opisina o kahit sa mga lakad niyang about business. Malaking tulong din naman talaga ang pagdating nito dahil hindi na niya kailangan pa maglinis ng kanyang room kapag uuwi at maglaban ng kanyang mga damit o kaya magtiklop kapag natuyo na iyon. Ewan ba niya, ayaw na ayaw talaga niyang may hahawak na kahit na sinong babae sa mga gamit niya. Para talagang may allergy na siya sa amoy ng mga ito. Hindi naman siya magiging ganito kung hindi siya iniwan ng kanyang mama at ng kanyang ex-girlfriend. Piling ng lahat abnormal siya. Nakakaiba siya sa lahat pero hindi naman siguro siya masisisi kung na-trauma siya dahil sa masasakit na karanasang ipinaramdam sa kanya ng 2 taong mahal na mahal niya at pinagkatiwalaan niya ng lubos. Talaga po, senyorito? Wow, excited na po ako. Sa tagal ko po dito sa ating lugar hindi pa po ako nakakakita o nakakapamasyal sa isang farm. Alis na po ba tayo? Tanong nito. After lunch na lang tayo magtutungo doon. Sasakay tayo ng kabayo para mas mapadali ang paglalakbay natin. Tsaka hindi makakarating ang kotse doon. Wikang sagot niya dito. Okay lang naman pong maglakad, senyorito. Sanay naman po ako sa lakaran Tila nakanguwing sabi nito. Hindi tayo pwede maglakad lang, Rio. Dahil anihan na naman. Nandoon ang truck ng mga buyer kaya dapat na mabilis tayo makarating. Dahil baka mapagod sila, biglang lumipat sa iba. Sagot naman niya. Napatingin naman ito sa kanyang papa na animoy hinihingi nito na saklolohan ito. Abay, sa pagkakaalam ko, senyorito, hindi marunong sumakay sa kabayo itong si Rio. Mabuti pa para hindi na kayo magtalo dyan. Isang kabayo na lamang ang gamitin ninyong 2. Suggest naman ng kanyang papa. Padabay pa nilang bulalas ni Rio. Pero tatang, alam niyo naman po na bawal ako, diba? Wika nito na tila may ipinapaalala sa kanyang papa ang paraan ng pagtingin. Bakit naman bawal, Aber? Naku, gusto niyo ba hindi kayo matapos sa pagtatalo dyan? Wika naman ng kanyang papa sabay niya sa kanya na pumayag na. Pero, tatang, mas makabubuti po siguro kung hindi ko na lamang isama sa Rio. Sagot niya sa ama. Nailang siyang tawagin ito ng tatang pero batid niyang hindi nito gusto na ipaalam niya kung sino talaga ito. Naku, bugot na iyan dito si Rio. Hayaan mo na, isama mo na lamang siya para malibang naman. Kita mo, dahil sa pagkabugot nakuha na nga ako itulungan dito. Tapos ayaw naman tumanggap ng sweldo na mula sa akin. Nakangiting pahayag ng kanyang ama.
Natutuwa siyang kasundo ito ni Rio. Kita niyang masaya ito sa presensya ng kanyang alalay. Siyempre naman po, Tatang. Alam ko kasi may pamilya ka na rin binubuhay at alam ko rin na hindi sapat ang sinasahod mo sa pagiging hardinero na senyorito para tustusan sila. Kaya po hindi ko matatanggap ang inaalok ninyo. Pero siyempre, tutulungan po kita sa tuwing wala po akong ginagawa. Nakangiting wika nito. Ngayon, alam na niya kung bakit nakuha agad nito ang loob ng kanyang papa. Masyado itong mabait, masipag at likas na matulungin sa kapwa ng walang hinihinging kapalit. Okay, isama ko na po siya. Sagot niya sa kanyang papa. Yes, thank you po, senyorito. Pasasalamat naman ni Rihanna sa kanyang isipan. Buti na lamang at mabilis ang pandinig ni Tatang kung hindi booking na sana siya. Kaya naman niya ang mabilis ang pagpalit ng boses. Yun lang mga kilos niya ang inaalala niya na baka nakita nito kanina. Pakanta-kanta pa naman siya kasi nawiwili talaga siya sa pagtatanim. Sa katunayan, hinayaan na nga siya kanina ni Tatang na siya na lang muna ang magtanim dahil inaatake daw ito ng rayuma. Okay, time na naman para mag-lunch. So, tara na. Sabay ka na sa amin, Tatang. Wika niya. Nailang talaga siya na tawagin ng Tatang ang kilalang strikto pero mabait na kanyang ama. Mabuti pa nga eh. Iwan mo na yan, iha. Ay, iho pala. Wika nito. Napangiwi naman si Rihanna. Muntik na ang matanda. Ay, sige po, Tatang. Tayo na po. Wika nito at saka hinawakan sa braso ang matanda. Ibang-iba talaga ang kanyang papa kapag kausap ito pero sa isang banda, masaya naman siyang nakikitang ganito ang kanyang papa. Matapos ang pananghalian, naghanda na sila ni Rio na magtungo sa farm. Hindi siya sanay nang may kasamang nakasakay sa kabayo. Pero dahil nais ng kanyang papa napilitan na siyang isama ito. Siya din naman ang may kasalanan. Hindi muna niya inalam kung marunong ba itong mga bayo o hindi. Ura-urada siyang nag-aya at sa harapan ng kanyang ama. Ayan tuloy. Natatawa lang siya kanina sa hapagkainan kasi ilang na ilang si Aling Miling at isa pa nitong katuwang habang sila ay kumakain. Napilitan din kasi ang mga itong tawaging Tatang ang kanyang papa. Bale, sinakyan ng mga ito ang pagpapanggap ng kanyang ama. Pansin niyang naging magana ang pagkain ng kanyang papa at nang mapansin ni Rio na puro makolesterol ang kinuhang ulam ng kanyang papa, ay pinuna nito iyon. Bale, pinagsabihan nito ang kanyang papa na masama dito ang sobrang matatabang pagkain. Ang dapat daw dito ay yung mga gulay at hindi masyadong matataba. Kaya nang abutan ito ni Aling Miling ng patatim na talagang pinakapaborito ng kanyang papa ay himalang tinanggihan nito iyon. Kinuha lang nito ang adobong gulay na sitaw at mga sahog ng patatim at nilagang karneng baboy. At nang sabihin din ni Rio na dapat kontrol nito ang kanin, ang dating 3 platong kanin na kinakain nito ay naging 1 na lang. Matapos itong kumain ay pinagbalat ito ni Rio ng prutas at kinain din iyon ng kanyang papa. Inaamin niyang naaaliw siya ng gusto sa binata at maging sina Aling Miling ay naaaliw din at namamangha sa pagkagiliw ng kanyang papa sa binata. Inilabas na ng isa nilang tauhan na nangangalaga ng mga kabayo si Knight, ang pinakapaborito niyang kabayo. Sa tikas, nantindig at laki nito, kahit siguro 3 silang sumakay ikakayanin nito. Sakay ka na, Rio. Utos niya. Ho? Pwede po bang ikaw na munang mauna? Wika nito, halatang hindi pa talaga ito nakakasakay ng kabayo. Sige, tipid niyang sagot at saka sumampa na sa kabayo. At saka niya inilahad kay Rio ang kamay para alalayan ito. Tumingin po muna ito sa kanyang kamay at saka iyon inabot at sumampa na rin sa likod ng kabayo. Sa harapan niya ito pumesto kaya naman nakadikit ang likod nito sa kanya. Ramdam niya na bahagyang nanginginig ang binata at marahil ay natatakot ito sa pagsakay sa kabayo. Relax. Hindi ka mapapahamak hanggat nasa likod mo ko. Wika na lang niya para mapanatag ito. Sa kanya hinatak ang renda ng kabayo kaya nagsimula ng lumakad ang kabayo. Napatili si Rio nang bumilis na ang takbo ng kabayo na ikinagulat niya. Oh! Oh! Wika niya para tumahan sa pagtakbo ang kabayo. Rio, ikaw ba yung tumili? Wala sa oras na tanong niya pero sino pa ba ang titili? Ito lang naman ang kasama niya at gusto niya lang makasiguro. Ako nga po, senyorito. Pasensya na po. First time ko po kasi makasakay ng kabayo. Tapos biglang bilis pa ng takbo kaya yun. Di ko sinasadya na tumili. Wika nito pero halata ang takot sa boss nito. Magtapat ka nga sa akin. Bakla ka no?
Diretsang tanong niya dito. Kasi naman, ang laki-laki ng boss nito na taliwas nga sa pangangatawan nito tapos biglang titili na parang mas malala pa sa babae. Ho? Naku, senyorito naman. Lalaki po ako ah. Promise, nagulat lang po talaga ako na biglang bumilis ang takbo ng kabayo. Kahit kayo naman po siguro noong una ninyo makasakay sa kabayo, di ba? Pasensya na po talaga, hindi na po mauulit. Paliwanag nito. Malaki ang boss nito. Parang sa siga nga eh. Kaya naman naisip niya na baka nga totoong nagulat lamang. Pwede na ba tayo magpatuloy? Baka tumili ka na naman ha? Babatukan talaga kita pag ginawa mo ulit yun. Banta niya. Umiling naman ito. Maya-maya pinatakbo na muli niya ang kabayo. Mas bumilis pa nga kaysa dun sa una pero wala na nga siyang narinig na kahit na mahinang tili nito. Ramdam lamang niya ang bahagyang panginginig ng katawan nito. Kinabig niya itong pasandal sa kanya para kahit papano'y mawala ang tensyon nito sa katawan. Napasinghap naman ito at bahagyang nilingon ang kanyang mukha na halos nakadaitin na sa mukha nito. Ang likod kasi nito ay nakasandig sa matipuno niyang dibdib at ang ulo naman nito ay nakasandig sa kanyang balikat. Hindi lang niya ito pinansin pero may kung anong kakaibang hatid iyon sa kanyang damdamin. Lalo na nantuluyan na itong sumandig sa kanyang balikat at pumikit. Marahil ay natatakot talaga ito kaya ayaw makita ang dinaraanan nila. Tuloy, naging sunod-sunod ang kanyang paglunok ng bahagyang masulyapan ang mamula-mula nitong labi na medyo nakaawang. Isama pa ang hantad na makinis nitong leeg. Naipilig ni James ang kanyang ulo kasabay ang pagtataka sa kanyang sarili. Hindi niya matanggap na may kakaiba siyang nararamdaman sa simpleng pagsulyap lang sa labi ng kanyang binatang alalay. Mas lalo siyang nagugulungan nang biglang magkaroon ng reaksyon ng kanyang junior na nasa pagitan ng kanyang pantalon. Dahil kasi sa bilis ng takbo ng kabayo, hindi maiwasang kumiskis ang pang-upo ni Rio sa bagay na nasa pagitan ng kanyang hita. Shit, tarantado. Anong kalukuhan tong pinaggagawa ko? Galit na suhito nito sa sarili. Gulong-gulo siya at hindi talaga niya mapaniwalaan ang nagiging reaksyon ng kanyang katawan. Si Rihanna naman ay biglang napamulat at halos mahigit ang hininga ng maramdaman ang bagay na iyon na tumutusok sa may bandang pang-upo niya. Pakiramdam niya nagtaas ang lahat ng buhok sa kanyang ulo lalo na ng tila naging kahoy na iyon. Medyo masakit na kasi sa tuwing tutusok iyon. Laking pasasalamat na lamang niya nang matanaw na ang farm ng mangga. Maraming tao ang mga nandoon at may mga kaing ng mga naaning mangga kaya nasiguro niya na nandoon na sila. Nandito na tayo. Wika ng kanyang senyorito at saka nito pinatigil ang kabayo. Sinalubong naman sila ng mga taong nandoroon. Senyorito, tama-tama po ang dating ninyo. Nandito po mga truck at buyer ng mga naani nating mangga. Wika ng kanyang katiwala sa farm. Mabuti naman po mga Andres. Wika ni James sabay baba sa kabayo at saka inalalayan niya si Rio na nooy mamula-mula ang pisngi. Hindi niya alam kung dahil sa init ng araw o ewan at saka hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Naisip niyang baka nahalata nito ang nangyaring kababalaghan sa bagay na sa pagitan ng kanyang hita pero hindi naman niya ito masisisi kung nangyari man iyon. Ang totoo nga ay siya dapat ang mahiya dahil nakakaya naman talaga ang nangyari sa kanya. Akalain ba niyang magkakaroon ng kakaibang reaksyon na nasa pagitang iyon? Tapos, kaapuan niya pa lalaki ang dahilan. Tiyak naman niyang lalaki siya. Ang nakakaasar lang bakit nangyari iyon? Bakit nagkaroon ng ganoong reaksyon? Naipilig niya ang kanyang ulo. Imposible naman na nababakla na siya. Kumusta po ang ani natin ngayon, Mang Andres? Tanong niya. Ayos naman po, senyorito. Ang una ko pong report sa inyo ay mukhang mababa ang production natin ngayon. Pero doon lamang po yun sa unang 500 na puno dito sa may bukana. Doon po tayo sa mahigit 1,000 puno bumawi. Kaya heto, mas tumaas pa po ang naani natin ngayon kumpara last year. Sagot ng may edad na lalaking kausap nito. Oh, salamat naman sa Diyos. Matutuwa nito ang papa. Wika niya. Magaganda ang ani ng kanilang mangga. Sa katunayan, kukunti lamang ang mga reject. Yun bang medyo maliliit at may mga sugat ang katawan. Halos lahat ay pare-pareho ang size at napakatamis at kaya naman hindi na sila na problema maghanap ng buyer dahil ang mga ito na mismo ang nagtutungo sa farm sa tuwing anihan. At ang mga natitirang mangga na hindi kinukuha ng mga taga-Manila nilang buyer ay idinideliver naman nila sa mga kalapit na palengke para mabenta. Kapag ganoong sagana ang ani, masaya ang lahat dahil tiyak na may bonus ang kanilang mga trabahador sa farm. Bukas ng gabi siguradong may magaganap na naman pagtitipon na parati nilang idinadaos sa tuwing matatapos ang anihan. Ito ay bilang pasasalamat sa Diyos dahil binigyan sila ng masaganang ani at syempre pasasalamat sa kanilang mga tauhan.
Magkakaroon ng kainan at sayawan sa mismong farm at syempre sa gabi ding iyon, matatanggap ng kanilang mga tauhan sa farm ang bonus. Ganoon din naman kapag ang mga lansones naman ng inani at iba pa mga gulay at prutas. Pero itong sa mangga lang talaga ang palaging bongga kung idaos. Dahil kahit na noong ang kanyang papapa ang namamahala sa asyenda, never pa nilang naranasan ang tagtuyot. Kaya naman nasanay na ang lahat na sa tuwing mag-aani ng mangga, kasunod noon ay ang masayang pagtitipon. Makikita ang sigla sa kilos ng lahat ng trabahador, maging ang kanilang mga ngiti hindi mawala-wala, lalo na makita siya. Nakakagaan lang masyado sa dibdib na makitang masayang nagtatrabaho ang kanilang mga tauhan. Para sa kanya nakaka-proud na maging bahagi ng pamilyang kanyang kinabibilangan. Isipin pa lamang niyang lumaki siya sa piling ng mga taong may puso at totoong mapagmahal sa mga kapuspalad, lubos ang kaligayahan noon sa kanyang puso. Kaya naman mahal na mahal niya ang kanyang papa at isa sa mga araw na ito, makipagtapat niya sa ama ang ginagawa niyang pag-iimbestiga tungkol sa kanyang mama. Mabuti na iyong malaman ito dahil balak niyang kunin ng mga kapatid lalo pat nalaman niya naghihirap din ang mga ito. Hindi niya mapapahintulutan na patuloy na maghirap ang mga ito. Ayaw niyang matulad ito sa iba. Ang problem hindi niya alam kung nasaan ang mga ito. Mabuting tao naman ang kanyang papa kaya tsak na maintindihan siya nito. Pero kung sakali man na hindi sila pwede sa mansyon, pwede niya itong matulungan sa financial at mapag-aral ang mga ito. Wow, ang laki ng mangga! Bulalas ni Rio. Napakunot noo siya. Iba ang boses nito, parang boses ng isang babae. Ano nga ulit yun, Rio? Tanong niya habang kunot noo. Ho? Ay, sabi ko po ang laki ng mangga. Wika nito pero hindi nakatulad ng boses nito kanina. Bakit parang iba yata ang boses mo? Ay, pasensya na po, senyorito. Ano po kasi? Nabigla lang po ako nang makita mga inaning mangga. Ang sarap po kasi ng itsura nila, talagang malalaki kaya po pumipiyok po ako. Tama po, pumipiyok po ako. Paliwanag nito. Ay, senyorito, siya nga po pala. Andito po ang katiwala ni Senyor Manuel. Nais ka daw po nito makausap dahil ang pagkakaintindi ko po ay nais nitong dagdagan nang kakasya sa isang truck ng mangga ang order niya. Aba, di ba 2 truck lamang sa kanya? Wika niya. Naagaw na ang pansin niya ni Mang Andres at nakalimutan na ang pagkukumpronta niya kay Rio. Nakahinga naman ang maluwag si Rio at saka dahan-dahan lumayo sa kanyang senyorito. Ay, muntik na naman siyang mabuking dahil sa kapabayaan niya. Kasi naman, ibang-iba ang mga manggang bagong pitas sa mga manggang nakikita niya sa palengke. Bukod sa malalaki na at napakakinis pa ng mga ito. Balak sana niyang kumuha kahit 5 peraso lamang para may padala niya sa kanyang itay. Tuwing hapon na may nagkikita sila ni Robert kaya maaari niyang pakausapan nito na dalhin sa kanyang itay ang mga mangga. Naging busy na ang kanyang senyorito kaya naman nagtitingin-tingin muna siya sa kapaligiran. Grabing lawak pala talaga ng farm ng mga ito. Farm pala ito ng mangga. Paano na lamang yung farm daw ng mga mais, mga gulay at iba pang mga prutas. Kaya naman pala napakayaman talaga ng mga ito. Ang alam niya, may farm din ito ng mga hayop katulad ng manok, baboy, baka at kambing. Halos mayad na sa lupa mga sanga ng mangga at mga iilang bunga na natira pa sa puno. Parang ang sarap umupo sa ilalim ng mangga. Hindi naman ito kalayuan sa kanyang senyorito kaya nagpasya siyang doon na lamang maupo. Maya-maya nakita niya ang kabayong sinakyan nila ng kanyang senyorito. Hila-hila ito ng isang tauhan sa farm at dinala sa may lilim. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan na nangyari kanina. Pakiramdam niya umakyat ang lahat ng dugo sa kanyang muka. Ramdam na ramdam niya ang galit nitong alaga sa may parte ng kanyang puwet na tumutusok. Napapaisip tuloy siya kung anong dahilan ng pagkakaganoon nito kanina. Normal lang ba sa lalaki na maging ganoon ito? Gusto man niya iwasan natatakot naman siyang baka mahulog siya sa kabayo. Pero nanibago siya kanina sa sarili. May kung anong naramdaman siya na hindi niya maipaliwanag. Parang may kakaiba sa kanyang puso at gumuhit iyon patungo sa kanyang pagkababae. Basta, ang weird, hindi niya maintindihan talaga. Natigil ang kanyang pag-iisip ng may 2 dalagang lumapit sa kanya. Sa tingin niya ay mga trabahador din ang mga ito ng farm. Hey cute! Hey Pogi! Sabay pang sabi ng 2 sa kanya. Muntik na siyang mabilaukan sa sarili laway nang marinig ang itinawag ng 2 sa kanya. Hey Den! Ganting bati na lang niya. Naisip kasi niyang baka magsumbong ang mga ito sa kanyang senyorito kapag sinabi niya sa mga itong babae siya. Ay! Ang macho ng boses, lalaking lalaki. Tili naman ng isa. Pogi. Ako nga pala si Paang at siya naman si Lukring. Pwede ba naming malaman ang iyong pangalan? At saka pwede ka ba naming samahan dito para hindi ka naman mabagot? Wika nang nagpakilalang Paang. Ha? Ay, ako naman si Rio. Alalay ako ni Senyorito James.
Pakilala naman niya pero inalis niya ang pasimpleng pagkakahawak ni Paang sa braso niya. Ang bilis kasi nito, talagang hinawakan agad siya sa braso. Ay, pakipot siya. Gusto mo, Rio? Masahihin kita. Siguro napagod ka sa pagpunta dito. Wika naman ni Lokring, sabay hawak sa balikat niya at animoy mamasahihin na iyon. Naku, okay lang ako. Salamat na lang sa inyo. Gawin yun ang dapat inyong gawin. Baka may mga trabaho pa kayo. Dapat yun ang unahin ninyo. Sabi niya sa mga ito. Gusto na niyang umalis ang dalawa dahil naiilang siya. Isa pa baka makahalata ang mga ito na babae din siya. Ay, ang daya mo naman, Pogi. Dinalan ka pa naman namin ng mangga para madala mo pa uwi. Tapos itataboy mo lang pala kami? Nanunulis ang bibig na sabi ni Lokring. Sabay labas ng halos nasa kalahating kaing na mangga. Malaki at makikinis. Oo nga. Alam mo bang para sa amin sana yan? Iuwi namin kina inay pero nakita ka namin kaya para makapag-friends sa'yo, inayos namin sa'yo na lang ibigay ang mga iyan. Sandamakol din ang mukhang sabi naman ni Paang. Naku, baka makita kayo na senyorito. Ibalik nyo na iyan doon. Wika niya. Grabe ka naman sa amin. Alam niyo na senyorito James. Dahil lahat ng magagawa ay nag-uwi talaga ng mga mangga para sa kanilang mga pamilya. Hindi naman namin kinuha yan. Halata ang pagtatampo sa boss ni Lokring nang sabihin iyon. Ah, ganun ba? Pasensya na. Sige, ayos lang na maging kaibigan niyo ako. Pero sa inyo na ang mga manggang iyan. Pasalubong niyo yan sa inyong mga pamilya eh. Wika niya. Tuwang-tuwa naman ang dalawa. Tumili pa nga si Paang.